Sige nga, tignan natin itong Devil's Number sa Kabanatuan. When you put the area code, like Teka lang, the parang country walang code, sound. is +64, but then you get rid of the O. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! North, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro lods naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, para sa apparition. Big ano reaction. Big ano reaction. Multo edition. Slow-mo, zooming fan, high frame vision. Pag may dumaan sa likod at confirmation. Comment, timing nakita ko. Full conviction. Guys, pakinggan nyo to. Sabay kahit sa headset may boses na pabulong riot. Thermocam sa hallway, malamig na spot. Kung may nandyan, pakigalaw ng upuan shot. Lights flick, jump cut, sabay tawa pilit. Okay pa ako guys. Promise, legit. Pero puso rumaraga sa views sa isip. Next clip, mas wild, wag kayong aalis. Ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, para sa apparition. Hello, hello YouTube, hello, hello. Magandang gabi mga pre, what's up, what's up, what's up. Sorry guys, hindi ako live kahapon kasi inaantok. Ngayon, mag-i-stream tayo, magre-reaction at titignan ko yung mga maghahanap tayo ng mga multo. Iwaga. Ito, mukhang katakot-takot to. Ingat, tignan nga natin to. Episode 3. Iwaga sa dilim, harapin mong magiting, tunay na. Sige nga, tignan natin itong Devil's Number sa Kabanatuan. When you put the area code, like Teka the lang, country parang walang code, sound. is +64, but then you get rid of the O. Demonyo to 666. Yeah. So like if it's 021, it would be like just 6421. Yeah. Okay, yeah. Sa Kabanatuan. Nakakatakot yan, no? Yung number 666 na yan. Illuminati yan, di ba? Taong early 2000s, panahon kung kailan nagsisimulang sumikat ang mga cellphone na may keypad, Nokia, Alcatel, Siemens, panahon ng mga text jokes, group message at mga kwentong nakakakilabot. Pero sa lungsod ng Cabanatuan, sa puso ng Nueva Ecija, isang kakaibang kwento ang kumalat. Ayan na, ayan na.
Hindi basta joke, hindi basta spam, kundi isang mensaheng nagdulot ng matinding takot sa buong komunidad. Isang text na naglalaman ng kakaibang Marka ng 666 kapalit ng 50k. Kahit magkano, hindi ako magpapamarka ng ganyan. Kahit magkano ibigay, kahit bigyan ako 3 milyon, 5... Hindi ako magpapaganyan. pangako at isang sumpa. Ang numero 666 at ang alok 50,000 pesos kapalit ng iyong pagtanggap sa marka. Noong una wala masyadong pumansin. Isa lang daw itong chain message tulad ng mga text noon na nagsasabing kung hindi mo ito ipapasa sa 10 tao, mamalasin ka. Legit yung mga ganyang message, di ba? Yung may mga dati nung high school pagka may cellphone ka, yung may mga nag-GM. Pero isang gabi, may isang tricycle driver na nag-text sa kanyang asawa at ilang minuto pagkatapos tumawag siya, nanginginig ang boses. Sinabi niyang may natanggap siyang isang text message na naglalaman be marked 666, reply yes to claim 50,000 pesos. Akala niya biro, pero may mga nagsabi sa terminal na may 3 driver na raw ang nakatanggap rin ng parehong mensahe. Ang chismis kumalat agad sa iba't ibang pila ng mga tricycle. May 666 Baka sa tricycle lang nagpapakita yan. daw, may pera daw nakapalit at kapag pumayag ka magbabago ang iyong buhay. We. Sa mga sumunod na araw, ang mga text na ito ay umabot hindi lang sa mga driver, kundi pati na sa mga estudyante, tindera at maging sa ilang barangay official. Ang lungsod ay napuno ng bulungan. At sa mga bulungang yun, nabansagan ang tinatawag ngayon bilang 666 sa Kabanatuan. Ang Kabanatuan ay hindi basta-basta lungsod. Ito ang tinaguriang Tricycle Capital of the Philippines. Sa bawat kanto may tricycle na naghihintay. May pasaherong umuuwi, estudyanteng papasok o pamilya na nagsisiksikan para makauwi bago magdilim. Higit 30,000 tricycle ang umiikot dito. At dahil dito, ibig sabihin, mabilis ring kumalat ang mga balita. Isang text lang at sa loob ng ilang oras, buong lungsod na ang nakakaalam. Kaya naman nung dumating ang text tungkol sa marka ng 666, hindi na ito simpleng kwento lang. Naging bahagi ito ng pang-araw-araw na usapan at sa bawat kanto, merong kanya-kanyang bersyon ng takot. Ayon sa aking pagsasaliksik, nagsimula raw ito sa isang linggo ng Setyembre, bandang taong 2005 o 2006. Walang eksakto. Ganun pa naman yun eh. Diba nung panahon nung 2006, cellphone, yung mga Nokia, yung mga ganyan pang cellphone. Kaso hindi ako nagka-cellphone ng ganyan nung araw. Tong petsa pero iisa ang tema. Mga text messages na may halong kasinungalingan, takot at hiwaga. Ayon sa ilang blog post sa internet patungkol dito, yung mga tao raw na nag-reply ng yes ay kinuha at dinala sa isang hindi kilalang lugar. Walang nakakita pero yun ang mga naging sabi-sabi nung mga panahong yun. At gaya ng ibang urban legend, mas mabilis ang takot kaysa sa katotohanan. Maging ang mga driver ng jeep at bus ay nakatanggap na rin nung mensahe. May ilan pang radio program noon sa AM band na nagbanggit tungkol sa 666 text rumor pero walang opisyal na ulat o kumpirmasyon. This is a forwarded message. Pakibasa po at pakisabi sa lahat ng inyong mga kakilala o kaibigan at kapamilya. Meron na po lihim na natatakan ng 666 dito malapit sa Kabanatuan. Daming nagpatatak kasi tatanggap sila ng 50,000 pesos kada buwan. Kada buwan, 50,000. Kala ko 1 gives lang yun. Sa kabila nito, Pero never, hindi ako magpapaganyan kahit tatakan ako ng kahit araw-araw bigyan.
ang panik ay lumawak sa mga eskwelahan, simbahan at palengke. Isang gabi, may kumalat na balita sa barangay Aduas, Cabanatuan. Sabi ng mga tao, may nakitang mga aninong nagmamarka ng mga bahay. Ang sabi ng ilan, ito raw ang mga kinatawan ng nagpadala ng mensaheng 666. Ang sabi naman ng iba, mga kabataang nagbibiro lang. Ngunit sa gabing yun, maraming pamilya ang hindi nakatulog. May ilan pa ang nagsindi ng kandila at nagdasal ng rosaryo. Walang opisyal na ulat mula sa lokal na pamahalaan. Wala ring dokumentong nagsasabing may ganito ngang pangyayari. Ngunit sa alaala ng marami, yung takot ay totoo at ito ay nagtagal ng halos 2 linggo. Ang mahiwagang tanong, bakit may halagang 50,000 pesos at bakit may alok kapalit ng marka? Siyempre mga kaibigan, hindi mawawala ang mga teorya. Ang ilan naniniwalang ito raw ay modus ng scammer. Ginagamit ang mensaheng 666 para manghikayat ng pera o impormasyon. Ang iba naman, teorya ng kulto na may grupo daw na nagre-recruit ng mga kasapi kapalit ng kayamanan. Yung ilan naman ay bumase sa relihiyosong paliwanag na ito raw ay senyales ng katapusan ng mundo. Sinasabi Pagka ganun, katapusan agad ang mundo. pa ng ilan na kapag pinatato mo raw ang numerong 666 ay may lalapit sa yung isang tao at ibibigay yung pera. Sa lahat ng ito, iisa lang ang tiyak. Ang mensaheng yun ay tumama sa pinakamaselang bahagi ng Pilipinong isipan, ang takot sa kasamaan at ang pagnanais sa pera. Sa mga sumunod na linggo, lumabas ang mga kwento tungkol sa 3 driver na umano'y namarkahan nung 666. Walang pangalan, ngunit bawat terminal at pila ng tricycle may kanya-kanyang bersyon. Hindi raw sila nawala kundi nagpakita kinabukasan na parang walang nangyari. Pero pagkatapos nun, kapansin-pansin na parang may kakaiba na raw sa kanila. Tahimik, malayo ang tingin, parang laging may dinadala. Maraming Kita nyo? Ayokong magpapatato ng ganyan 666 tapos may 50k ka nga. Ganyan naman yung mga mararamdaman mo. No, thanks na lang. sumubok mag-imbestiga pero wala ring malinaw na ebidensya. Ang iba nagsasabing gawa-gawa lamang ng mga kabataan. Ang iba naman naniniwalang pinagtatakpan ito ng ilang nakakaalam ng totoo. Habang lumalawak ang usapan, nahati ang mga taga-Kabanatuan sa 2 grupo. Una, ang mga hindi naniniwala at hindi nakatanggap ng mensahe. Para sa kanila, ito ay simpleng text hoax lamang, parang modernong bersyon ng aswang o white lady sa kalsada. Sa kabilang grupo naman, ang mga naniniwala. Para sa kanila, totoo yung mensahe. Yung 666 ay hindi biro at ang pera ay tukso ng demonyo. Ayon sa ilang kwento ng mga lokal, noong mga panahon daw na yon ay nagdaos ang mga simbahan ng dasal. Ang mga barangay ay nagpaalala rin sa publiko na huwag maniwala sa mga text na katulad nun. Ngunit sa mga bahay-bahay, nanatiling buhay ang usapan. Baka raw senyales ng katapusan ng mundo, baka raw may tinatago ang gobyerno. At gaya ng lahat ng hiwaga, ang kawalan ng sagot ay mas nakakatakot kaysa sa kahit na anong paliwanag. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang kumalat ang 666 text message na nahimik muli ang Kabanatuan. Walang opisyal na balita, walang kinumpirma, ngunit may mga naiwan, mga tanong, mga teorya. Legit kaya yan? Legit kaya yan o edited yan? Legit kaya? Tignan ko nga, search ko nga sa Google. Ito yun guys, oh. Click na natin to. Nawala.
Ito, binabasa mo ang urban legend, 666 in Cabanatuan. This is a forwarded message, pakibasa po. Pakisabi sa lahat ng iyong kakilala, kaibigan, kapamilya, please read and pass to all people. Meron po lihim na natatakan dito, malapit sa Cabanatuan. Daming nagpatatak kasi makakatanggap daw ng 50k kada buwan. Many people. Message galing Nueva Ecija. From Nueva Ecija, please be aware. Wag na magpatatak cause it means never be sealed. Assurance to hell. Ayan siya, ang dami. Nagpapapatotoo na. Ngayon doon nagaganap ng lihim na tatakan. Maliban sa Cabanatuan. Ay, ang creepy. Creepy naman ito. At mga alaala na hanggang ngayon ay bulong-bulungan ng mga tao. Ayon sa ilang pari noon sa Nueva Ecija, ang 666 text message ay maaring relihiyosong pagsusubok. Sabi nila, ito raw ay paalala sa tao na huwag mahulog sa tukso ng material na kayamanan. Ang 50,000 pesos ay sumisimbolo raw sa kayamanan ng mundo. At ang marka ng 666 ay tanda ng pagtalikod sa Diyos. May isa pang teorya. Tama yun eh. Namatay yung dapat Diyos lang ang pinapaniwalaan natin. Di tayo naniniwala. Pagtalikod sa Diyos yung magtatataka ng 666. Ayon sa mga taga-barangay Daan Sarili, may mga hindi kilalang tao raw na pumapasok sa mga liblib na lugar sa gabi. Nakaitim, nakatakip ang muka, at tila may dalang mga papel o listahan. Ayon sa mga nakakita, ito raw ang kasapi ng kultong nagpasimula ng 666 text message. Sabi na nga, kulto yan eh. Maraming gustong maniwala dahil sa gitna ng mga kababalaghan, madali tayong humanap ng muka ng kasamaan. Pero hanggang ngayon, walang nakapagpatunay kung totoo nga bang may kulto. Ang mga litrato puro malabo. Ang mga kwento laging sabi nila. Ngunit sa bawat sulok ng Cabanatuan, may nananatiling bulong. May mga taong hindi mo dapat lapitan kapag disoras na ng gabi. May isa pang paliwanag patungkol sa bagay na to. Walang halong kababalaghan kundi psychological. Ayon sa ilan, ang 666 panic ay isang mass hysteria. Isang collective fear na kumalat sa pamamagitan ng teknolohiya. Sa madaling salita, hindi raw ito gawa ng kulto, kundi ng ating sariling imahinasyon, isang takot na pinatindi ng mga kwento na tila nadadagdagan tuwing ito ay naipapasa. Ngunit kahit ganun, sa puso ng mga nakaranas nito, yung takot ay totoo. At minsan hindi na mahalaga ang katotohanan kapag mas malakas na ang paniniwala. Sa mga sumunod pang buwan, may ilang lindol na tumama sa hilagang bahagi ng Luzon. At gaya ng dati, may mga nag-ugnay dito dun sa 666 text message. Walang siyentipikong ebidensya, pero sa mga taong lumaki sa paniniwala sa mga patatandaan, ang mga ganitong coincidence ay hindi basta-basta. At sa Cabanatuan, kung saan naramdaman din ang pinsala ng 1990 earthquake, ang salitang lindol ay laging may kasamang takot at paniniwala. May ilan din ang nagsabing natuntun o nalaman daw ang pinagmulan ng mga text. Galing raw sa isang lumang prepaid number na hindi na gumagana. Ang SIM card daw ay nakarehistro sa isang pangalang hindi matrace. At sa ilang kaso, lumalabas na ang numero ay nagmumula mismo sa sariling cellphone ng nakakatanggap. May mga nagsabing ito ay glitch, may iba namang nagsabing ito ay paraan ng mga hacker noong mga panahong yun. Ngunit may ilan din ang naniniwala na ito ay hindi galing sa mundo ng tao. Makalipas ang ilang taon, Ang creepy. may mga ulat din ng katulad ng pangyayari sa Tarlac, Pangasinan at Bulacan. May mga text tungkol sa 666, may alok na pera o may babala ng kapahamakan. Ang iba'y eksaktong parehong mensahe, ang iba na may karagdagang mga detalye tulad ng pangalan ng anghel, simbolo ng apoy o numerong paulit-ulit. Noong unang bahagi ng 2020, may mga post sa social media groups ng Nueva Ecija na muling nag-uugnay sa topic na to.
May nagsasabing nakatanggap daw siya ng message request mula sa isang account na walang larawan at ang pangalan nito ay 666 Kabanatuan. La, ano na sila ngayon? Upgraded na Facebook na mga pre. Ano na sila? From text message ngayon, Facebook Messenger na. Check ko nga mga message request ko. Kaso hindi na ako mamemessage, nakaano ako eh. Naka-private yung profile ko eh, oh. Kahit nga mga ka-works ko, hindi nila ako ma-message hanggat di ako friend eh. May ilan daw na curious users ang nagtry hanapin kung saan nanggaling yung account. Yung IP address ay na-trace sa isang lumang SIM card number na unang na-report noong early 2000s. Nang ito ay suriin ng mga tech experts, lumabas na spoofed address lang ito at walang aktwal na may-ari. Ang pinaka-latest na kwento sa topic na to ay isang gabi nito lamang June ng 2025. Isang tricycle driver ang nagsabing nakatanggap siya ng isang kakaibang notification, ngunit hindi raw ito text at hindi rin galing sa messenger, kundi tunog ng isang lumang Nokia ringtone. Nang tignan niya ang cellphone, wala namang mensahe. Pero sa refleksyon ng screen, tila may numerong nakasulat na 666 hanggang sa tuluyan itong nag-blackout. Ayon sa ilang sociologists, ang ganitong mga kwento ay memoryang kolektibo, mga kwento ng takot na nagiging bahagi ng pagkakakilanlan ng isang lungsod. Sa ngayon ay halos 2 dekada na mula nung ito ay mangyari. Marami na ang nakalimot, pero may ilan pa ring naniniwala na hindi pa ito natatapos. Dahil minsan daw, tuwing 3:00 ng madaling araw, may ilan pa ring nakakakuha ng kakaibang mensahe. Hindi 50,000 pesos ang laman, kundi isang linya na nagsasabing, naaalala mo pa ba ako? At kapag sinubukan mo raw mag-reply, bigla ka na lang mawawalan ng signal. Bandang huli, walang nakapagpatunay kung sino o ano ang pinagmulan ng mga text message na yun. Maaaring guni-guni lamang, maaaring glitch ng sistema o marahil isang paalala na sa panahon ng takot madaling maniwala ang tao sa kung ano ang naririnig. Para sa mga kaibigan nating taga-Kabanatuan o tumira sa Kabanatuan lalo na nung early 2000s, may alam ba kayong karagdagang impormasyon patungkol dito? Kung oo, ibahagi nyo ito sa comment section at magkakasama natin itong pag-usapan. Ang creepy naman ito. Ikakat ko na to dito guys. Maghahanto na tayo ng panibago pa mga exploration. Sandali lang guys. Hanap pa tayo. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw.